magandang hapon po sa bawat isa. Let's pray. Hallelujah. Lord, Father in heaven, we thank you so much again for this beautiful afternoon that we are here gathered, Lord, in your name to give you praise, to honor you, to glorify you, and to sit down and listen to your word, Father. We thank you so much for all the privilege and the opportunity na binibigay mo po sa bawat isa sa amin. Kaya kami po ay napaparito para ikaw ay aming pagsabihan at papurihan, Panginoon. Salamat, Panginoon, and dalangin din po namin na sa hapong ito that Lord, ikaw po ang patuloy na mangusap sa amin sa pamamagitan ng iyong salita, that Lord, we continue to pray even for the fresh revelation that comes from you, Father God, even as we continue to ask, O God, for the knowledge and wisdom that comes from you to be upon each one, that as we read your word, O Lord, give us that understanding, Father God, and Lord, we continue to invite the Holy Spirit to be our teacher this afternoon, O Lord. Thank you so much. Continue to cover us with your precious blood and even this place, oh Father God. We give you praise, we give you honor, and we give you thanks. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. So, muli magandang hapon po sa bawat isa at sa lahat din po ng mga kapatiran natin na nasa online. Magandang hapon sa bawat isa sa inyo. Happy New Year. Ito yung first Wednesday of the year 2026. So, purihin ang Panginoon sapagkat tayo ay naririto. Kaya, Happy New Year po sa bawat isa. Yung nababasa ko, Happy Three Kings, pero wala po yun sa kalendaryo, yung Three Kings. So, it does not exist. It does not exist, okay? So, praise the Lord sa lahat ng ating mga nasa online. Maraming salamat. Kaway-kaway sa inyo dyan. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. So, for this afternoon, I also just want to thank the Lord for His goodness and His mercy and His grace. Because noong December 2015 ba yung pagising mo, and then ay parang dahil sa lamig ba at parang bumabalik yung sakit ng katawan. But praise the Lord, because when we come to the Lord and we continue to commit everything to the Lord and we pray, it is the Lord who heals us. Amen? So, thank the Lord is by His grace that who sustains us and in our health. Praise God. So, ang Panginoon po ang mapapurihan sa lahat-lahat. And for this afternoon, kasi still it's the first Wednesday of the month, still New Year pa rin. Although kapag sa buhay ng mga Kristiyano, araw-araw daw is New Year because every day is a new day. Amen? So kahit na hindi lang January 1, but every day is a new day, is a new year for each and everyone. Amen? So, let's see kung for this, for the year 2026, tignan po natin yung advice ni Apostle Paul sa bawat isa sa atin. So, in the book of Philippians chapter 3, the book of Philippians chapter 3, simulan po natin sa verses 12. Verse 12 to 14. Okay? Not that I have already attained or am already perfected, but I press on that I may lay hold of that for which Christ Jesus has also laid hold of me. So yung sinasabi ni Apostle Paul dito is hindi po niya na-perfect, hindi niya na-attain. Ganon din tayo, kaya tayo naririto. Kung na-attain na natin siguro, o na-perfect natin, siguro baka wala na tayo. Baka nasa langit na tayo, di ba? Ibig sabihin, kung bakit nandito pa rin tayo ngayong 2026, by the grace of the Lord, because hindi pa na-attain or we haven't yet perfected, hindi pa rin natin natapos kung ano po yung pinapagawa ni Lord sa atin. So, ito din yung katulad ni Apostle Paul, na sinasabi niya sa mga taga-Philippians na not that I have already attained or I'm already perfected, but I press on, sabi niya, that I may lay hold of that for which Christ Jesus has also laid hold of me. Kaya tignan po natin that for this year 2026, yung pressing the goal. Pressing toward the goal. Kung meron ka kasing goal,
kung meron kang goal, di ba talagang i-attain mo yun. I-attain mo kung meron kang talagang gusto mong tapusin, katulad ng pagpunta mo dito sa Hong Kong. Nung nasa Pilipinas ka, ito yung goal ko. Pupunta ako doon, ganito. Kailangan na meron matapos. Meron kang goal, kaya pumunta ka dito, di ba? At dahil sa goal mo, na gusto mong makatapos yung anak mo, gusto mong mabigyan ng magandang buhay, yung pamilya mo, kaya kahit na mahirap, kahit na yung attitude ng mga mo, na kung minsan is, ay, naku, para tayong nagiging basahan sa tingin nila. But because of the goal, nandito pa rin tayo. Amen. Nakakaya natin katulad ng testimony kanina. Amen. Because of our goal. Kasi nandoon yung goal natin. Amen. And naalala ko noon nung nasa children's ministry ako. So, parang yearly. Sometimes, kapag matapos yung isang taon, yung coordinator namin ng children's ministry, noon na si Brother Sixto Layaw, nagpapamiting siya. So, nagkakaroon kami ng planning. Kailangan na from the month of January, meron kaming target, meron kaming goal. So, January, iba yun. February, may goal yun. Kaya meron yung time na, kailangan na for this month, we need to go and do children evangelism kasi children's ministry nga kami. So, children's evangelism, paano ba yun? So, nagkaroon kami ng planning kung paano namin ipapatupad or how to do it, kung paano namin gagawin. So, pati na rin sa ating even in spiritual, ito po yung advice ni Apostle Paul or parang tinuturo ni Apostle Paul sa atin that we need to have that goal. And as we press on toward the goal, meron ding plan. Pero tignan natin yung goal ni Apostle Paul dito. What is the goal of Apostle Paul? Ano yung goal niya na sinabi niya doon sa verses 14? Ito, I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. So yung goal ni Apostle Paul is for the prize, di ba? For the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Kung ano po yung pagkatawag ng Panginoon sa kanya, yung goal niya is gawin niya it's not only because of the prize, but it's because of the upward call of God to Him through Christ Jesus. So, yun po yung gusto niya ipatupad, yung kung ano po yung pagkatawag, kung bakit siya tinawag ng Panginoon, yun po ang goal ni Apostle Paul na kailangan niyang gawin. So, ano po yung tawag ng Panginoon kay Apostle Paul in the book of 2 Corinthians? Acts chapter 9, verse 15. So, kung tignan natin sa Acts chapter 9, verse 15, what is the goal of Apostle Paul? Acts chapter 9 verse 15. Sabi niya dito, but the Lord said to Ananias, go, this man is my chosen instrument to proclaim my name to the Gentiles under kings and to the people of Israel. Ito po yung goal ni Apostle Paul, yung pagkatawag ng Panginoon sa kanya. Kasi yung sabi niya doon sa verse 14 is, I press on toward the goal for the prize of the upward call of Jesus. So yung call, I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. So yung call niya, ito yung kanyang goal, di ba? Pero kung ano yung goal ni Apostle Paul is kung ano yung kanyang pagkatawag ng Panginoon sa kanya is to be allied to the Gentiles para to proclaim the word of the Lord. Yung sabi niya sa Acts chapter 9 verse 15, kasi while during this time kasi, di ba naglalakad si Apostle Paul, yung plan niya, Saul ang pangalan niya noon. So yung plan niya is, naglalakad siya, yung plano niya is to go and kill yung mga Christians, yung lahat ng mga nagpupuri sa Panginoon. But then on the way, nangusap ang Panginoon sa kanya, kaya dito siya nabulag dito. And during this time, dahil nabulag siya, ito po yung si Ananias, this is the servant of the Lord. Dito po nangusap ang Panginoon sa kanya na puntahan mo si Saul doon
sa bahay kasi nandoon siya na nananalangin. Pero si Ananias sabi niya, Lord, paano ko pupuntahan? Ano yun? Pumunta siya dito para patayin ang lahat ng mga mananampalataya. So how can I go? But then, ano ang sabi ng Panginoon sa kanya? Ito ang sabi niya, go, this man is my chosen instrument. Siya po ay piniling instrument. Ano po yung pagkatawag niya? To proclaim my name to the Gentiles and their kings and to the people of Israel. Para ipahayag niya, para ibahagi niya ang salita ng Panginoon. So parang magiging ilaw sa mga Gentiles. So magiging instrument siya sa mga Gentiles, sa mga sa atin mga Hentel, kasi hindi tayo Israelite, we are not Jews. And it's because of Saul, because of the because of the obedience of Saul, of Apostle Paul. Kasi Saul siya, but the Lord changed his name to Paul, di ba? Pinalitan ng Panginoon ang kanyang pangalan. Sabi niya, hindi na Saul ang pangalan mo, but it is Paul. Kaya huwag niyong basta-basta palitan ang pangalan niyo kung hindi pinapalitan ni Lord. Otherwise, baka kapag sa Book of Life, hindi mahanap ang pangalan mo kung basta ikaw lang ang magpapapalit. It is the Lord who will change our name. Amen? So ito yung sabi niya, this man, yun ang pagkatawag yung calling ni Apostle Paul. So ito po yung kanyang goal, to proclaim the name of the Lord, the love of the Lord to the Gentiles. At isa tayo doon. Because of his obedience, kaya ang salita ng Panginoon nakarating sa atin ng mga Gentiles. Amen? So, yun po, hindi basta-basta goal. Pero kapag sa atin, hindi ko alam kung ano yung goal ninyo. At hindi ko rin alam kung ano yung goal ninyo this 2026. But then, ito sana yung magiging goal din natin, to press on toward our goal. And tularan natin si Apostle Paul para ibahagi rin kung ano po yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Amen? Na naranasan natin, ibahagi natin na rin natin sa iba. Kaya huwag kayong, ano ba yung sabi niya? Do not be discouraged. That sometimes if we evangelize, if we share the word of the Lord, sometimes talagang there are times na nadi-discourage tayo. Kung minsan marami kang maririnig o kaya kung minsan nilalayuan ka pa. Ay, tinatakbuhan ka, palapit ka lang, and then sabi, huwag kang lumapit. Tumatakbo. O kung minsan yung, hello kapatid, parang, tapos mamaya sabihin sa'yo, hindi mo ba alam na meron akong ginagawa? Ganon, di ba? We don't be discouraged. Meron yung time na talagang sinamasamahan ko, pati na rin sabi niya, ay pupunta pa ako sa post office. Okay, sasamahan kita. Pumunta kami ng post office. Ay, pupunta ako sa worldwide kasi meron akong gagawin doon. Okay, sasamahan kita. Talagang sinamahan ko hanggang sa no turn. Sabi ko, 2 o'clock na mag-start ng past 12 na yun. Hanggang sa talagang wala na nang nagawa niya ang gawin niya sa worldwide. Ay, sorry, hindi, next time na lang. Sabi niya, okay, wala kang magawa. So, huwag tayong ma-discourage, amen? Kung minsan yung dalhin mo, pakainin mo pa rin, but then hindi pa rin sasama, it's okay as long as our goal is to share pa rin, ibahagi kung ano po yung kabutihan ng Panginoon. Amen? And the salvation belongs to the Lord. We are only an instrument. Amen? Instrumento lang tayo. So, yun din sana yung ating goal, katulad ng goal ni Apostle Paul. Kung ano po yung pagkatawag ng Panginoon sa'yo, why did God call you? You need to, yun po yung goal natin na gawin natin. Amen? So, ito po yung goal ni Apostle Paul, and we can see how to reach, kung paano po niya ma-reach yung goal niya na ito. Sabi ko kanina, sometimes we need to do some planning, how to perform, or kung paano mo gagawin yung goal mo, or ipapatupad yung goal mo, kung paano mo magawa. And so, katulad din dito, yung sabi ni Apostle Paul, balik tayo sa Philippians chapter 3, ano po yung sabi niya doon, in verse 13. So, how to reach? So, sabi niya dito, Brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do. Forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead. So, dalawa yung sinabi niya dito. How to press on to reach your goal. Ano ang sabi niya? We need to forget those things which are
behind. Kalimutan natin, forgetting the past. We need to forget the past. Kailangan nakalimutan natin kung ano yung nakaraan. O ito, Isaiah chapter 43 verse 18 to 19. We need to forget the past, yung nakaraan. Kasi sometimes kung binabalik-balikan mo yung nakaraan, yun po ang maghihila sa'yo. Or sometimes yun ang nanghihinder sa'yo para hindi mo magawa kung ano po yung dapat mong gawin. Hindi mo maipatupad yung dapat na ipatupad mo and you can never reach yung goal. O sometimes, parang nagiging bunsay ka na sa pananampalataya. Why? Because you are clinging to the past. Alam mo, kung minsan na nasaktan ka noong 2025, hanggang ngayon 2026, nasasaktan ka pa rin, ay wala na, kasi dinala mo na, nag-New Year na yung sakit ng isipan mo, tapos hanggang sasabihin mo ikaw kasi, dahil sa'yo, alam mo ba, ganito ang ginawa mo sa akin noong 2019 pa, o kaya 2020, at din sinasabi mo na, bakit pinag-New Year mo ng ilang taon? Wala, at kaya kung minsan, doon tayo hindi nakakapag-forward, hindi po natin nagagawa kung ano ang will ng Panginoon, and we can never press forward, kasi yung past natin, nandoon pa rin, kinikeri natin. So ano ang sabi ni Apostle Paul? One thing I do, we need to forget the past. Ito, verse 18. Ano ang sabi niya sa Isaiah 43, verse 18? Forgetting the former things. Do not dwell on the past. So do not dwell on the past. We need to forget it. Kung ano yung nakaraan kahapon na yun, wag mo nang ipabukas pa at hanggang ngayon, nasa isipan mo pa rin. Amen? So, sometimes we are being discouraged even in our employment sa ating mga amo. But then, wag mo nang kung bagong umaga, bagong pag-asa, wag mo nang dalhin yung grabe ko naman, ganito ang ginawa niya kahapon. Wala, dinala mo na kinaumagahan, wala na rin. O ikaw na rin ang nahihirapan namin kasi mabibigatan ka lalo. So ano ang sabi niya dito? Forgetting the former things, do not dwell on the past. Anong gawin mo? Forgive and forget. Kalimutan mo. Ano ang sabi niya sa verse 19? See, I am doing a new thing. Kasi bagong umaga, bagong pag-asa, bagong simula, bagong biyaya, di ba? Everything, new life, new strength, new blessings, new opportunities, is a new privilege. Ano ang sabi niya dito? Now it springs up, do you not perceive it? Pero if you are still remembering the past, wala you can never perceive. I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Kahit na may bagong biyaya sa bagong umaga, hindi mo na rin nakikita. Parang it was covered. Why? Kasi yung nakaraan mo, yun pa rin ang nasa isipan mo, yun pa rin ang nasa puso mo. Kaya wala. You will never appreciate things. And you will never experience. Hindi mo makikita yung mga biyaya ng Panginoon sa buhay mo. Amen? And you will never appreciate. But then, if we try, kapag kahapon yun, bago-bago naman ngayon. Amen? Kapag kinabukasan namin ay sa tomorrow naman, that's another day. Amen? Kaya yun po yung, in order for us to be able to press on toward the goal, to reach our goal, ano yung gawin natin? We need to forget the past. Amen? Forget the past. So, ang pangalawa, ano ang sabi niya doon is, reaching forward to which are ahead. Oh, do not look back. Huwag kang mag-look back. Huwag mong tularan yung asawa nila. Ano ang sabi ng angel sa kanya? Go into the plains directly and do not look back. Pero ang ginawa ng asawa nila ay nag-look back. Kaya he became a pillar of salt. Pero ano naman ang sabi ni Jesus Christ dito sa Luke chapter 9 verse 62 nung sinabi ng kanya, Lord, I want to follow you, pero let me go first. Sabi niya dun, and say goodbye to my parents. Pero ano ang sabi ni Jesus? Jesus replied, no one who puts a hand to the plow and looks back is fit for service in the kingdom of God. Oh, we are not fit for service kapag palagi kang tumatalakod. Kung ikaw yung tumatakbo, di ba? Tumatakbo ka. It's like, for example, there is a race, at tumatakbo ka, and then palingon-lingon ka sa likuran mo. Wala mahuhuli ka. Or sometimes, kung minsan madadapa ka pa, di ba? Bakit ka madapa? Sa halip na yung tinatakbo mo, ang titignan mo, wala, hindi mo na makita. Meron palang
hindrance doon. Hindi siyempre dahil sa paglingon mo, tumatakbo ka, and then lumingon ka na, dapa ka tuloy. Ayun. Amen. Kaya, ano ang sabi niya dito? We need to look forward. Press forward. Do not keep on looking back. Although meron yung sabi nila na ano ba yun, yung kasabihan na kung yung hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makarating sa parurungunan daw. Siyempre, yung pinanggalingan mo, your root, siyempre your foundation in our faith. Yung if you do not acknowledge that Jesus Christ died for your sins, talagang hindi mo mararating talaga ang kingdom ng Panginoon. Amen? Yun po ang ibig sabihin yun. But then, if you keep on looking back, yung likod mo, wala talaga namang nakakakita sa likod niya. Diba, hindi natin nakikita, unless lang talaga. Kahit na lumikod ka, hindi mo pa rin nakikita. So, do not look back. Amen? Yun. So, dalawa yun. Ano yung una is we need to forget the past and then reach forward what is ahead. Tapos, how are we going to reach? Paano natin ma-reach yung forward? How to reach forward which are ahead? Tignan natin dito sa Hebrews chapter 12 verses 1 to 2. So, how to reach forward which are ahead? Paano po tayo makakapag-forward? How can we be able to press forward para diretso yung paglakad natin or yung pagtakbo natin? So, ano ang sabi naman dito sa book of Hebrews chapter 12? Sabi niya, verse 1, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses. Maraming mga bagay, di ba? Cloud of witnesses, sabi niya dito. Tapos, ano ang unang sabi niya? Let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. So, una, in order for us to press forward or to be able to reach forward, ano ang sabi niya? Let us throw off everything that hinders. Itapon mo kung ano po yung nakakabawal. Yung lahat-lahat ng mga nakakahindran sa'yo, sa iyong paglago o kaya sa iyong pagsisilbi sa Panginoon. Ano ang sabi niya dito? Throw off everything. Hindi samang sinabi yan, pero lahat. Kaya sabi nila, kung asawa mo ang dahilan para hindi mo magawa ang will ng Panginoon, pero huwag mong itapon ang asawa mo. Siyempre, asawa mo yan. Or sometimes even our family members, di ba? Yung kapamilya mo, hindi sila nananampalataya, meron pa yung kahit na konti lang ang ginawa mo, tapos sasabihin, ay, ganun ba yung ginagawa ng nagsasabing believer? Mga ganun sila pa yung mga persecutor yung pamilya mo. But then, ano po yung sabi niya dito? Kahit na ganun po ang sinasabi niya, how to throw, we just continue to pray for them. Amen? But everything po na nakakasira or yung mga bagay-bagay na nakakahinder katulad ng mga mass media ngayon o yung Facebook ang kinukuha niya ang oras mo, ay itapon mo na yung Facebook mo. Lahat-lahat ng mga media accounts mo. Kung yun po yung mga nakakahinder para hindi ka na manalangin, hindi ka na makapagbasa ng salita ng Panginoon, whatever the things that hinders us. Pero yung sinabi ng nag-testimony kanina, yung yung mahinahiya. Ano ba yung sabi nila? Kasi yung mga Ibaloy is shy mango. Yung being shy. Nandito naman kami. Huwag kayong mahiya. Kasi nakaupo lang kami. Alam niyo, kung nandito kami, lumapit lang kayo at mag-iupo kayo sa amin. Ganun lang yun. Amen? So, kung wala kayong group, and then kapag nakita nyo at nandito, lumapit lang kayo, mag-iupo kayo sa amin. Ganun lang yun. So, throw off everything that hinders, even yung shyness, kung nakakahinder yan. O, dinamiss niya yung 26. Sa halip na pumunta doon sa outing sa Inspirational Lake, na-miss na niya. So, ayun parang mga example lang, di ba? Ang lahat ng mga bagay, kung mga kaibigan mo, ang mga nakakahinder sa'yo para hindi mo magawa kung ano po yung will ng Panginoon. Ano ang sabi niya doon? Medyo you have to do kung ano po yung nararapat. Amen? But the thing is, whatever is, we need to obey. Obey the word of the Lord rather than yung tao. So, kung minsan is nandoon tayo sa
sa parang ano ba yung sunduin mo? Yung tao o kaya yung salita ng Panginoon. So, meron yung iba na meron yung parang, sige, kapag papasok ka dyan, nakakalimutan mo na may magulang ka, parang ganun, di ba? But then, huwag kang matakot. Kapag ganun, parang, kung ganun yung salita ng magulang mo, hindi yun ang dahilan mo para hindi ka na magsimba o hindi ka na magsilbi. As long as you continue to fear the Lord at gawin mo po ang will ng Panginoon and then pray for your family, pray for sa kanila, you can see, then later on, makikita mo pala na, nanampalatayan na rin pala sila. Parang yung salita nila noon is parang hindi na nila nasabi, nakalimutan nila. Amen? So, yun. True of, kailangan natin na itapon kung ano po yung mga bagay-bagay. And then, pangalawa, and the sin that so easily entangles. Anong sabi niya doon sa, kaya lahat ng mga kasalanan, kung ano pong, so ito, letter B, sin that so easily entangles, lahat ng mga kasalanan, so true of everything that hinders and the sin that so easily entangles. So, lahat po ng mga hindi kaaya-aya sa Panginoon, so kailangan natin na itapon. And then, ano ang sabi niya dito? We need to run with perseverance. So, kailangan po natin yung persistence. Kailangan po natin yung persistence, hindi yung kung wala kang perseverance, but praise the Lord, meron tayong perseverance. Kaya, oo nga, mayroon tayong perseverance. Kaya kahit nung sinabi ko, hindi ko kaya yun. Yung di ba, yung bago ako noon. Tapos sabi ko, ate, ilang taon ka dito sa Hong Kong? Sabi niya, 10 years. Yung isa, 20 years. Ay, wow, hindi ko kaya yan. Siguro ako, isang kontrata lang. O kaya 4 na taon, yun na lang siguro ang maximum. Sabi ko. But then, ngayon, naka 16 years na. Naka 16 years na, hindi ko na malayan, di ba? It's because there is still the goal na is parang yung goal mo is yung gawin mo pa rin kung ano pa rin yung pang sinasabi nila is kung meron ka pa rin mission dito sa Hong Kong, ibig sabihin dito ka pa rin. Otherwise, kung natapos na, pauuwiin ka daw ni Lord. Ganun yun. Kaya nandoon yung perseverance na kahit sometimes even kaya mo, pero hindi katulad kay Sister Marites, kasi ilang beses na siyang nagpaalam. Uuwi na ako, last contract ko na ito. And then later on, pagkatapos ng kontrata, nag-recontract ulit. Later, sabi niya ulit, last contract na ito, magpapaalam na ako, uuwi na ako. And then later on, kaya sabi niya, hindi na ako magpapaalam. Sabi ko, sa isipan ko lang yun. Parang sinasabi ko, siguro last contract ko na ito. But then, nung recontract, they still want to, yes. And then, tapos sabi ko, siguro last na rin. Tapos, noong nag-recontract ulit. Kaya, hindi ko rin alam. But because why? We have that perseverance. Amen? Kaya kung bakit natin nakakaya, kailangan ng perseverance. And the same sa ating pananampalataya at pagsisilbi sa Panginoon, sa paggawa po ng will ng Panginoon, kailangan din natin ng perseverance. Amen? Kailangan mong mag-iba ka, kailangan mo ng persistence. Otherwise, kung wala kang perseverance, madali kang, nalaka ka nga maukos, nalaka ka nga maupay, yung parang ganun, yung madali kang, ano bang Tagalog nun? Magtampo, wala. Kapag mayroon sinabi sa iyo, then nagtampo ka na kaagad. Yun ang minsan kaya nagkakaroon ng breach ng hindi pagkakaunawaan. Kasi simpleng bagay lang, din nagtatampo. Wala. Kailangan yung unawa at perseverance. Amen? So, yun po, in order for us to reach our goal, we need to run with perseverance. Meron yung, hindi ko alam kung anong athlete yun. Kahit na siya yung naiwan, pero at the middle, parang lahat na, di ba, natapos. So, he was the last na atleta na who is running that race. And nandoon pa rin siya sa middle. Pero noong natapos na ang lahat, ipinagpatuloy pa rin niya. Kasi syempre at the middle of the race is medyo na liyata yung paan niya. But then, kaya kailangan niyang after some rest and then pinagpatuloy niya hanggang sa tinapos niya. And ano po yung sabi sa kanya, bakit, why did you not give up at the middle of the race nung nasugat ka? Pero sabi niya, my country did not send me
my country did not send me here not to finish, to be able to finish the race. Yun po ang sabi niya. Nandun yung perseverance niya. Amen? So even parang sabi doon is we are surrounded by such a great cloud of witnesses, but then we still have to run with perseverance. Kaya kailangan na yung mga nakakahinder sa pagtakbo mo, pagsilbi mo, paninilbi mo sa Panginoon, in order for you to persevere, itapon mo na, yun ang sinasabi niya doon. Itapon mo na yung mga basura, yung mga hindi kaaya-aya. So, forget the past din. Parang ganun din. Amen? And then, ano po yung letter C? Ano po yung sabi niya doon? Ito na yung verse 12. Na, we need to fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. So, we need to keep our focus on Christ. Kasi kapag kung titignan mo yung kaliwa mo, kanan mo, even yung likuran mo, kapag yun ang tinitignan mo, yung kapatid mo, ay makasalanan doon. Kung tinitignan mo kung ako yung tinitignan mo, makasalanan din ako. Hindi ako perfecto. Kung meron akong nasabi, tapos na-offend ka, ayun, hindi ka na hindi mo na ma-reach ang goal mo, hindi ka na makakapag-persevere. Bakit? Ako yung tinitignan mo, ang lahat ng mga pagkukulang ko, tao lang ako. Parang tao lang din ako na katulad mo. Amen? So, we cannot fix our eyes on things which are seen sa lahat because everything what is seen are temporary. Hindi po yan at even sa mga, even sa mga kapatiran natin, even for our pastors, even for our bishops, we cannot fix our eyes on them. Kasi kapag sila ang titignan natin, wala, mga tao rin sila, di ba? May pagkukulang din, sometimes nagkakamali din. Kapag sila ang tinitignan natin, wala, hindi natin ma-reach yung goal natin. Amen? Kaya kailangan na, ang sabi dito, we need to fix our eyes on Jesus. We need to keep our focus on the Lord Jesus Christ. So, sana for this year 2026, ang focus lang sana natin is yung magsilbi sa ating Panginoon, yung gawin po natin kung ano po yung will ng Panginoon sa ating buhay. Huwag mong tignan yung kapatiran mo, yung pagkakamali niya. Kung ano yung strength ng kapatid mo, yun ang tularan mo, ay doon. Kung ano yung pwede mong matutunan sa kapatid mo, yun ang tularan mo na ay ganun din yung gawin ko. Amen? Pero kung saan siya nagkukulang, idipunuan mo kung ano yung pagkukulang ng kapatid mo. Katulad din sa pamilya, di ba? Katulad sa pamilya, kapatid-kapatiran, meron marami din hindi ating pagkakaunawaan, even sa ating mga magulang, parang ganun din. Marami din tayong hindi pagkakaunawaan, pati na rin yung isang mag-ina, mag-ama. Hindi lang yung mga siblings, but then marami din silang the same in our spiritual families, parang ganun din. Pero kung ano yung pagkukulang ng isa at kaya mong punuan mo, hindi yan ang titignan mo at hindi yun ang dahilan para hindi mo gawin kung ano po yung dapat na gawin mo na pagsisilbi mo sa Panginoon. Amen! So we need to put in our mind that ang pinagsisilbihan natin is the Lord Jesus Christ. Sa lahat po ng ating ginagawa, yung audience natin is the Lord Jesus Christ. Amen? Ang ating Panginoon lang ang ating audience. So, ano ang sabi niya doon sa verse 12? Hebrews 11 verse 12. Sabi niya, fix your eyes on Jesus, the author and the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. So yun po, he is the pioneer, the perfecter of our faith. So sa kanya po lang po natin i-fix. Amen? Amen. Amen. Para po makapag-press tayo. Kaya wag mong tignan yung kapatid mo kasi ano lang yan, makasalanan yan. Marami rin siyang pagkukulang. Yung nakatulad mo. Amen? So, yun po. So, makita po natin dito that yun po, in order for us to be able to reach forward, ano yun? Yung una is, we need to through everything that hinders. And then, run with perseverance. Run with perseverance. So, ito na. We need to fix our eyes on Jesus. So, kapag ito po yung gagawin natin, if we will keep our focus on the Lord Jesus Christ, so makita po natin dito, we will be able to reach our goal. So, balik tayo doon sa Philippians chapter 3 verse 14. Ano ang sabi niya doon?
I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. So, makita po natin dito that we need to press toward the goal. Ano po yung goal na sinabi niya dito is for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. So lahat po ng ginagawa natin, my prize yun. It's not only for our salvation, but my prize. So ano po yung mga reward? Ano po yung mga reward? When the time will come, we will receive our reward. So ito po yung mga prizes na marireceive natin. Ang una dito is the crown of life. So makita po natin dito yung goal kung bakit po natin pinagpipilit, ginagawa po ang pagsisilbi natin sa Panginoon for the prize. Amen. In order to have this, kaya yung hindi yung, ang mahalaga kahit wala akong mga crown, kahit wala akong mga prize, wala akong mga reward, basta ang mahalaga is, masave lang ako. Hindi, Kaya kung minsan sabi ko, paano kung lahat kami nagmamarcha, nabibigyan ng crown, di ikaw lang nakaupo doon. And then, nanonood ka lang. And then everybody is receiving their crown. But then, maraming mga crown. Kahit na isa, but do not be contented of one. Amen? So, tignan po natin. Ito ang una. Crown of life. So, this is the eternal life. Ano bang sabi niya doon sa 1? Crown of life in the book of Revelation chapter 2 verse 10. So anong sabi niya dito? Do not fear any of those things which you are about to suffer. Indeed, the devil is about to throw some of you into prison, that you may be tested and you will have tribulation 10 days. Be faithful until death. So, we need to be faithful and persevere kahit marami pong mga pagsubok sa buhay. Ano ang sabi niya? And I will give you the crown of life. Kaya as we continue to be faithful, as we continue to persevere in our service, sa ating pananampalataya sa Panginoon, ano po yung makukuha natin? The prize is the crown of life. Amen? Eternal life. Kasi yun nga ang sabi niya, John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that whoever believes in Him will not perish but will have everlasting life. So, lahat-lahat tayo mabibigyan. We will always have this eternal life as we continue to persevere, as we continue to run with perseverance. So, ano pa? Pangalawa, the crown of glory. So ito ba yung isang prize, yung isang corona, isang premyo na makukuha natin as we continue to press toward the goal, the crown of glory. Ano po sa 1 Peter chapter 5 verse 4, and when the chief shepherds appears, you will receive the crown of glory that does not fade away. So yung mga corona lang dito sa mundo, wala. Lang yun, nawawala. Diba? Nawawala lang ang mga yun, yung mga crown dito sa mundo. They are just temporary. And then, ano ang sabi doon? Kung hindi nagagamit, nagraras, nahihumid, even yung mga bags, lahat ng mga gamit, kahit na mamahaling gamit, tapos hindi mo nagagamit yun, nahihumid. Kasi yung isang kapatid, pinagalitan ng amo. Bakit kasi ayaw mong iwan yung aircon? Ayaw tuloy, nahihumid lahat, sabi niya. May mamahaling gamit yung mga, kung maraming mga bags siguro doon. Even yung mga damit. But then, ang sabi niya, will receive the crown of glory does not fade away. So, it's an eternal crown. Amen? Parang, you can just imagine, so, makita po natin dito. As we continue to do, kung ano po yung pinapagawa ng Panginoon sa atin, ito hindi lang crown of life, crown of glory, at isa pa, pangatlo, anong sabi niya doon? The crown of righteousness. So, number 3 is the crown of righteousness. So, our righteousness is our obedience. Obedience po natin sa command ng Panginoon as we continue to do the will of the Lord, as we continue to obey kung ano po ang nararapat na gagawin natin, yung pagkatawag natin sa Panginoon, ay ito, maibibigay po sa atin itong crown of righteousness. In the book of 2 Timothy chapter 4 verse 8. So sabi niya, finally daw, there is laid up for me the crown of
righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day, and not to me only, but also to all who have loved for His appearing. Wow, praise God. Amen. Kaya as we continue to be faithful unto the Lord, na ginagawa po na yung kung ano po yung will niya, as we continue to obey the word of the Lord, ayun, ma-receive din natin ito, hindi lang crown of life, but also crown of righteousness. But we need perseverance. Kasi, kaya yung sabi nga nila is, yung crown mo, kapag habang nagagawa yun, and then huminto ka, yung hindi ka nag-persevere, huminto ka, nag-look back ka, nag-back out ka, ay wala, sa halip na mapapaganda sana yung crown mo. Wala na yung mga bagay na hindi na nagagamit, nasisira na yun, nahihumid, nagkakaroon ng rust. So parang ganun din, if we will not continue, sa halip na mapapaganda yung crown mo, baka halfway lang, ay hindi na maganda kapag kukunin mo. So we need that perseverance in order to have all this. Kailangan po natin na ipagpatuloy kung ano po yung sinimulan ng Panginoon, yung pagkatawag natin sa Panginoon. But the thing is just to do the will of the Lord. Amen? Yun din po yung utos ng ating Jesus Christ. Ano yung sabi niya? My food is to do the will of Him who sent me and to finish His work. So it's just the same. Yung sabi ni Apostle Paul is to win the prize for which God has called me upward. Yung pagkatawag niya upward through Christ Jesus. Hindi yung pagkatawag ng tao kung ano po yung pagkatawag ng Panginoon sa Kanya. In order for us to be able to have all these crowns. Amen? Amen. So, pang-apat, tanong po yung crown of rejoicing. Oh, yung crown of rejoicing. Rejoice, rejoice in the servants of the Lord as we continue. Crown of rejoicing. If we are faithful to share the word of the Lord. Ayun po. 1 Thessalonians chapter 2, verse 19 to 20. Ang sabi niya dito, for what is our hope or joy or crown of rejoicing? Is it not you, even you in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming? Verse 20, anong sabi niya doon? Wala. So, hindi ko na isali pala yan. So, ito yung sabi niya, for what is our hope, or joy, or crown of rejoicing? It is not you, sinasabi ni Apostle Paul, yung sinasabi niya sa mga Gentiles. So, the crown of rejoicing, yung corona ng pag-evangelize, pagbabahagi. Kung minsan hindi tayo nakakalabas na magbahagi na mag-evangelize, di ba? And sometimes, meron yung katulad ng Laos mission na hindi tayo makapunta doon sa Laos. But then, if we share, during the time na sinasabi na, we have this pledge for the Laos mission. At kung nagbigay ka doon, kung ano po yung result ng mission nila Pastora Glenda at Sister Annie doon sa Laos, kaparty ka na rin doon kahit hindi ka pumunta. Pero paano ka nakapunta na nakapag-share ng salita ng Panginoon doon sa Laos? It is because of your giving. Amen. And sometimes also is prayer. As we continue to be faithful, sometimes hindi tayo makapunta but we can reach those places, di ba? Yung iba't ibang lugar dito sa mundo through sa ating mga panalangin as we continue to be faithful, praying for all those kung ano po yung mga prayer request sa lahat or kahit wala sa prayer request, but then the Lord parang ipinakita or na-reveal ng Panginoon sa iyo na kailangan mong ipanalangin. As you continue to be faithful to pray even for your family, members of your family, and members of yung mga kabarangay natin, yung mga kalugaran natin doon sa Pilipinas para hindi lang tayo, hindi lang yung pamilya natin, but then pati sila, even dito sa Hong Kong, while we are sent here in Hong Kong, meron din tayong mission. Sometimes hindi natin masabi-sabi sa ating mga amo, di ba? It's hard na parang paano ko kayo i-share yung, paano kayo, anong matang kasabaan ni amo ko, yung paano ko mag-share. But then, as you continue to pray, God will make a way. Kaya God will be able to make a way. Sa amo mo, yung amo ko is mayroon siyang friend. Meron siyang friend na pumupunta ng church. And then meron yung book niya at yun ibinigay sa kanya. So, although yung unang book niya is, Norma, this came from
this friend, because you are a Christian, maybe you can read. So nakuha ko parang testimony yung mga nakasulat niya sa book niya. And then, meron pang another book, and in-invite niya uli yung amo ko. And during the time, sabi ko, oh Lord, sana magtagal siya para makinig siya ng message. Kaso pumunta lang siya, and then later on, bakit bumalik siya kaagad? But then, makita pa natin, as we continue to persevere, to pray even for our employers, God will always make a way for them. Amen? Wag lang tayong, wag lang tayong ma-discourage o wag tayong mag-stop. Kailangan talaga yung perseverance and faithfulness. Even sometimes commitment. Kailangan din yung commitment. Kasi kung wala kayong commitment, wala, parang ginagawa mo lang. And it's just the same. Kailangan din natin yung commitment. Even for this year, 2026, as we continue to commit to the works of the Lord, to be faithful in the Lord, kung yun po yung goal natin, we can be able to press forward. Amen? So ito po, marireceive natin yung crown of rejoicing. Amen. Kaya sinasabi nilang blessed yung mga taga Hong Kong because lahat-lahat ng mga ibang bansa is na open is through the giving of Hong Kong. Kaya huwag tayong tinatanong kung ay saan ba napupunta yung mga offerings sa mga yan, yung lahat ng mga contributions sa mga yan. Ngayon na naman, meron tayong contributions uli because of we have to prepare for Chater Road at kung ano po yung bunga, diba, ng evangelistic crusade natin doon sa Chater Road during the Chinese New Year, kasali ka rin doon. Amen. Kahit hindi ka makalabas sa araw na yun, but because nakapagbigay ka, ay, praise the Lord, nakasali ka rin. Amen? So we could be able to reach places. It's through our giving, through sharing, and then also through prayer. So for us, in order for us to have this crown of rejoicing, corona po ng mga faithful na nagbabahagi ng salita ng Panginoon ito. Amen? And then panglima is imperishable crown. 1 Corinthians chapter 9, verse 24 to 25. So ito po yung imperishable, yung hindi perishable, yung hindi, ano ba yun? When it perishes, ano ba yung perish? Hindi siya nadudurog. O kaya talagang imperishable. It's really parang ano? Oo, hindi siya nawawala rin, hindi, ano ba? Mahirap na. Hindi nasisira. Hindi nasisira. Yun, hindi nasisira. So, anong sabi niya? Do you not know that those who run in a race all run, but one receives the prize? Sana, isa tayo dun. Amen? So, anong sabi niya dito ni Apostle Paul? Run in such a way that you may obtain it. Kailangan mong tumakbo in such a way that you may obtain it. Verse 25, anong sabi niya? And everyone who competes for the prize is temperate in all things. Now, they do it to obtain a perishable crown. Kapag dito sa mundo, perishable crown. Even yung mga, ano yun? Yung mga trophies nila na nakukuha nila, di ba? Mga basketball team, volleyball team ng mga Pilipino group dito sa Hong Kong. Nakikita mo kung minsan, ay, nanalo kami, ayun, na pinupost nila yung mga trophies nila. But those are perishable. Sabi niya doon, nasisira po ang mga yun. Kasi dito lang sa mundo, here in this, dito sa mundo, nothing is eternal. It's all perishable. Pero ano ang sabi niya? But we for an imperishable crown. Amen? So ito, yung ginagawa natin na magsisilbi natin sa Panginoon is because of imperishable crown. So we need to run the race with persistence and with perseverance. By focusing our eyes on Jesus in order to have these crowns. So, ilang corona ang gusto mo na ma-receive? Oh, kailangan as we continue to get that goal, as we continue to be able to do kung ano po yung talagang pagkatawag ng Panginoon sa iyo, baka hindi lang iisa o dalawa, but makukuha mo itong 5 na crown. Wow, praise the Lord. Amen? Kung sa graduation nga is, kahit na sinabi mong first honor o kaya cum laude, meron pang another na reward. Tapos meron lang yung isa doon na walang reward. Nanonood lang. So parang ganun din. So when we graduate here on earth, at nandoon na tayo sa heaven, ito marireceive po natin as we continue na gawin po yung kung ano ang karapat-dapat para sa Panginoon. Amen? In order to reach that goal. Our goal only is to the upward call of God for us.
in heaven. So it's just to reach heaven. And hindi po madali magsilbi sa Panginoon, but then we have to continue. Amen? Kung yun ang focus mo, nandoon yung commitment mo, nandoon yung perseverance mo, and then you are faithful, God is always faithful upon us. Amen? Amen. So ano po yung conclusion natin na sabi nito? So we need to continue. So it says in, what's our conclusion na? Ayun. 2 Peter chapter 3 verse 14 to 15. So ano po yung sabi niya dito? So then, dear friends, sabi na, since you are looking forward to this, so make every effort to be found spotless. Make every effort. Kailangan po natin na mag-effort to be found spotless, blameless, and at peace with Him. Spotless. Kailangan na we need to be always holy. Because the command of the Lord is be holy because I am holy. And then ano po yung sabi niya sa 15? Bear in mind that our Lord's patience means salvation. Just as our dear brother Paul also wrote you with the wisdom that God gave him. So katulad ni Apostle Paul, we need to bear in mind that our Lord's patience means salvation. As we also continue to put it in mind, really yung talagang goal natin is magsilbi at gawin po kung ano yung will ng Panginoon. Amen? So, ayun. In order for us to press forward. Hallelujah. So, may the Lord continue to bless each and every one of us. Ano po yung gawin natin? Keep our focus on the Lord Jesus. We need to press forward to win the prize. Kung ano po yung pagkatawag ng Panginoon sa ating lahat. Amen? Amen po. So, salamat sa pagkikinig sa lahat ng mga kapatiran na natin na nasa online. And sana for this year, 2026, ganun po yung ating gagawin. We need to press forward for our goal. Sana yung goal natin yung talagang magsilbi sa Panginoon. Walang no retreat, no surrender. But then pa-forward lahat. Walang pa-backward. Amen? Amen. So may God bless each and everyone. And Father God, we thank you for your goodness, your greatness, for your faithfulness, even for your patience to each and every one of us. Thank you, Lord, even for reminding us once again with your word, Panginoon, para po kami ay magpatuloy sa aming pananampalataya, sa aming pagsisilbi sa iyo, in order for us to be able to really do kung ano po yung will mo sa buhay ng bawat isa sa amin. And Lord, is really our prayer to be with you in heaven, O Father God. And Lord, we acknowledge that we are weak, but we continue to thank you, Father God, sapagkat Panginoon, palagi kang nandyan sa amin, na tumutulong sa amin. And Lord, we entrust everything unto you. And may be the one to continue to bless each and every one of us. And even for these words, Lord, continue to implant into our hearts, into our mind, that if we will forget them, remind us, Lord God, kung makalimutan po namin yung mga salita mo na napapakinggan namin. Ang tulungan mo po kami, Panginoon, para talagang gawin namin, ipatupad namin kung ano po yung nararapat namin gawin, yung will mo sa buhay ng bawat isa sa amin, yung pagkatawag mo po sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. So maraming salamat at ikaw po ang patuloy na mapapurihan at madagila sa buhay ng bawat isa. Even po yung mga kapatiran namin na nasa online. Thank you, Lord. We give you praise, we give you thanks, we give you glory. In Jesus' name always we pray. Amen. So ibalik ko po sa ating MC.